Magandang umaga po. Magandang umagang pagbati po sa inyo mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon ulit ito na ako po'y makakapagbahagi sa inyo ng mga aral sa Biblia. At maraming salamat din po mga kapatid sa pagkakataon ako po'y inyong binibigyan ng pagkakataon ng mga kapatid sa inyo. At sana po makita ng Diyos sa ating mga puso yung sinseridad na siya'y sambahin sa Espiritu sa katotohanan na may pagmuli. Ngayon po, ako po ay magsisimula sa akin pong gagawing pag-aaral na may pamagat po na foreknowledge and the eternal plan of God. Pag sinabi pong foreknowledge, ito po yung paunang kaalaman ng Diyos. Sabihin, hindi pa man nangyayari ito sa ito pa yung mangyayari sa hinaharap. Ngunit ito'y alam nga ng Diyos. Meron na siyang kaalaman, karunungan bagay na mangyayari sa hinaharap. Ganun po kasi ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun siya makapangyarihan para sa ating mga tao. Sapagkat tayo mga tao, limitado yung ating kakayahan, ating pag-iisip, yung ating kaalaman. Maaaring hindi natin alam yung mangyayari sa hinaharap. Ngunit ang Diyos, mayroong sinatawag na foreknowledge at plano. Pero ito pong paksang ito ay napakalawak po. Kaya po, magpo-focus tayo doon sa pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Na ito ba'y kasama sa paunang kaalaman ng Diyos? Ito ba'y plano ng Diyos o isang aksidente? Kumbaga, isinubo niya ang kanyang anak dahil nagkasala ang tao. Yun yung ating pag-aaralan sa umaga na focus nitong subject natin na foreknowledge and the eternal plan of God. So mamaya-maya, tatalakayin natin yan, but dito sa pag-aaral na ito, in this lesson, we will know that God's thought and ways are higher than ours. Dito makikita natin. In Isaiah chapter 55 verse 9, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Ganito, i-differentiate yung agwat ng ating pamamaraan at kaisipan kumpara sa Diyos. No? Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganyan din ang kataas ang aking pag-iisip at aking alakad at pag-iisip, no? Kaysa sa inyong mga pag-iisip. No? Bakit kaya? Tignan po natin, human minds and ways are no match for God's. No? Ayan po yung mga example na inilatag ko. Maaari kung hindi ko na ilagay lahat, ngunit diyan pa lang makikita na natin na napakalayo pala talaga. Doon natin makikita, malalaman na napaka-makapangyarihan ng Diyos. Number one, we know it. He knows everything. Siya, alam niya ang lahat. Tayo, hindi. He knows everything, but we don't. He is sovereign. We have limited control. God, works all things according to His plan. So kapag ang Diyos ang nagplano, maayos. Samantalang ang tao, may mga bagay tayo hindi na kaya ng ating, hindi na abot ng ating capacity. Hindi na kaya ng ating control. Ngunit ang Diyos, He can work all things according to His purpose. Nakalagay yung mga bagay na yan, nakatalaga ang mga bagay, ayon sa kanyang purpose. At ito ay kanyang kabot ng kanyang kapangyarihan. He is perfectly holy, and we are sinful. Pag-aralan natin. Creator, ang God is creator, we are creature. Tayo yung nilikha. The maker understands creation better than we do. Kaya nga ang Diyos, kaya niyang ibigay yung ating pangangailangan nang higit sa kaalaman natin. Minsan, nananalangin tayo, hindi man natin masabi sa ating panalangin, ngunit alam ng Diyos ang ating pangangailangan kaysa sa alam natin o kilala natin yung ating sarili. Sapagkat siya yung gumawa sa atin.
He doesn't change. We do. Bias tayo eh. He is all-powerful. We are limited. Yan, naiintindihan naman po natin yan. Ano? Alam natin kung ano yung ating kapasidad. Puro para sa Diyos. Perfect love and perfect justice meets in God. In Him. At yung maganda po dito yung panghuli. He sees the end from the beginning. God knows outcome before they happen. But we live moment to moment. Yan yung sinasabi natin. Alam na ng Diyos yung mangyayari sa hinaharap. Bago pa man mangyari, yung ba yung foreknowledge, yung pauna niyang kaalaman. Sapagkat tayo nabubuhay ng moment to moment. Walang kasiguraduhan sa ating kaalaman kung ano mangyayari sa hinaharap, sa bukas. Kaya nga, kahit nga lang yung mamaya. No? Example po, no? Tayong mga tao, ito yung kahinaan natin eh. Sometimes we seek a remedy only after the damage has been done because we acted without a plan. Now, kung titignan niyo po dito sa left side po ninyo, ito pong tao ito, nagpagawa siya ng kanyang garahe. No? Hindi niya na anticipate na darating ang ulan, babahain siya. No? Hindi niya na pagplanuhong gumawa ng flood control ng kanal. No? Parang yan po yung issue sa atin ngayon. No? Pero hindi po natin yun na topic. Hindi niya na-anticipate na dadating ang ulan at hindi ka nagpagawa, hindi ka naghanda ng flood control. Kaya nung dumating ang ulan at binaha siya, doon niya lang naisip, no? Pagkatapos ng mangyari yung damage. No? Damage is been done. Hindi na pinagplanuhan gumawa ng flood control. Kaya doon niya naisip na kailangan pala, meron tayo pala may flood control. No? Pero ang Diyos hindi po ganito kung magplano. Kung ang Diyos ay magplano, kumpleto, no? At nangyayari according to His purpose. Yun ang kinaibahan ng Diyos sa tao. No? Kaya doon sa ating topic, Jesus' sacrificial death was not an accident of history, but God's eternal plan for our salvation. No? The sacrificial death of Christ was planned before the foundation of the world. Nakita niyo po, yung kaalaman ng Diyos, yung kanyang paunang kaalaman, bago pa man itatag ang sanlibutan, the foundation of the world, nakatalaga na. Alam ng Diyos. Kaya itinalaga niyang mamamatay ang kanyang anak. Ibibigay niya ang kanyang anak. Anong patunay natin dito? Let's read 1 Peter chapter 1 verse 19. Ganito po ang ating mababasa. No? Dito po, tinasabi ni Apostol Pablo na tayo hindi basahin natin sa verse 18. Umpisahan natin sa verse 18. No? For as much as we know that you were not redeemed with not corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Sabi na gano'n, na inyong nalalaman kayo itinubos na kayo itinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. So hindi kayo tinubos ng mga bagay na ito. Ang sabi niya, sa verse 19, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained. Sabi dyan, na nakilala nga ng una, o itinalaga ng una, bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Ito yung plano ng Diyos. Yung kapangyarihan, yung karunungan ng Diyos, na alam niyo yung mangyayari sa hinaharap. Inaibahan sa tao. Kamangha-mangha, ano? Hindi pa pala tinatatag ang sanlibutan, nakatalaga na yung kanyang plano, sapagkat alam niya kasi yung mangyayari sa hinaharap. Ano? Who very was foreordained.
Yan po yung ating tandaan. Before the foundation of the world.